Guys, eto tuloy natin yung vlog natin tungkol sa hard hat. Nung nakaraan, ang vlog natin yung iba't ibang color coding o yung kung anong gamit nung kulay ng hard hat. Ngayon naman, pag-usapan natin yung pagpili sa hard hat. Kasi maraming nabibili online. Yung iba branded, yung iba generic, or yung mga walang mark. So, umpisan natin kung ano nga ba yung ginagamit ng mga plastic. Ang nandito lang sa shop natin, dalawang klase. Ito, since hindi siya mark, i-assume na lang natin na kung lang to, HDPE. Yung isa naman, yung kulay blue, yun yung Blue Eagle. Yun yung ABS. Ano ba yung HDPE? So, yun ay high density polyethylene. Yun namang ABS, acrylonitrile butadiene styrene. So, ang hirap basahin. So, ano ba yung pagkaiba niyan? Yung isa, medyo mas mahal yan. Kasi ABS eh. Ito namang generic, dati 100 lang. Pero since nagkaroon ng yung the big one, natakot ang mga tao, nagsibilihan, biglang tumaas yung demand for hard hats. Kasi hindi lang construction ngayon ang gumagamit, pati mga eskwelahan. So, naisip ko na magandang i-vlog to. Pag-usapan natin yung iba't ibang klase ng hard hat at paano mamili. So, ang goal natin dito sa vlog, makatulong tayo na kung paano alagaan, tsaka kung ano yung dapat nating hahanapin sa hard hat. So, yun, napag-usapan natin yung dalawang common na nabibili. Sa market, meron pang iba't ibang klase, kagaya ng polycarbonate. Yun, mas mahal na naman kaysa ABS. Yung iba, meron ding fiberglass, tsaka other engineered resins. Yung para sa fireman or yung mga high heat. Yun ang pinaggagamitan ng fiberglass, tsaka yung ibang material. Tapos nabanggit nga natin na meron yung mga generic at saka branded. So yung sinabi ko Blue Eagle, hindi tayo sponsored. So lahat ng hard hat dito, binili natin. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung saan nakikita yung markings ng helmet. Tsaka pag-usapan natin kung ano yung mga ibig sabihin nun. So meron tayo ding bagong dating na parcel. So yan, box natin habang nag-uusap-usap tayo. At kung meron pa mang hindi tayo mapag-usapan, ilagay nyo na lang sa comment. So ito, buksan natin tong isa. Kararating lang nito kanina. Kasi depende rin yan sa region. So merong Western Standard at meron ding European Standard. So sa Western Standard, yun yung tinatawag na ANSI. So nabanggit ko na to sa ating vlog noon tungkol sa PPE. So kung hindi nyo pa nakuha ng ANSI, ano nga ba yung ANSI? So yun yung American National Standard Institute. So ANSI. So yung code na ginagamit nila, yan ay nandun sa Z89.1. So nakadefine lahat yun. Bali meron silang dalawang klase. Merong type 1 tsaka type 2. So yun yung code nila. Pagka European naman, EN397. So pag-uusapan din natin yun maya maya. Pero ngayon buksan muna natin tong box na dumating.
Kasi pag kukumpirahin natin yan sa ANSI at saka yung EN397. Medyo mahirap buksan. Ay, ulog na yung camera natin. Sensya na, wala kasi akong cameraman. So ayan yung accessories niya. At syempre mayroong chin strap. At yung helmet mismo. Tabi ko lang yung box. So yung ibang helmet, andito na yung instruction manual. Di kagaya nitong generic, wala siyang sinabing kung anong gawa yan. So inassume ko na lang na HDPE since mura lang siya. Itong dumating kulay brown, ABS. Yan, ang ganda ng pagka brown niya. Meron na ako dating helmet na brown, pero mas gusto ko yung ABS para sigurado. Ito namang brand na to, Savior brand. Sabi ng iba, India. Pero yung iba, sabi naman Taiwan. May similarity kasi sila ng Blue Eagle. Ayun o. Diba magkamukha sila ng Blue Eagle. So, sa ibang kumpanya, meron silang mga specific na hard hat. Ito yung isang kilala na brand, yung Blue Eagle. So, sa ibang companies, dapat ganyan yung helmet. Pero dito sa shop, depende kung anong kon. So, marami tayong helmet dito para safe yung kon natin, yung pagtrabaho. So, going back, ano ba yung nandun sa ANSI? So, yun, gaya nga ng sabi ko, merong classification. May kodigo tayo dito. Yung source niyan sa internet. So, yung sa ANSI, yung sa type 1, sa top lang ang protection niyan. Yung type 2 naman, dito sa side. So, mas mahal yung type 2. Tsaka nandyan din kung meron siyang protection against electrical current. So, makikita din natin yan maya-maya. So, dito sa ANSI, merong class G or general. So, yung general na yun, basic lang ang electrical protection niya up to 2,200 volts. So, yan lang yung general niya. So, pag electrical hat naman, yung mga sa lineman, yung kagaya sa mga bineko, ganun, merong class E din. So, yun, mas mataas ang protection niya against electrical current. So, up to 20,000 volts. Kaya kahit dumikit sa live wire, hindi makukuryente yung ulo. At meron ding class C or yung conductive. So, yung naman, wala siyang electrical protection. So, yun, napag-usapan natin ang ANSI. Ngayon naman, punta tayo sa European Standard o yung EN397. So, halos magkaparehas din yung ANSI at saka European Standard EN397. So, magkaiba lang yung requirements nila during testing. So, wala tayong test lab dito kaya hindi natin mai-test yung helmet kung talaga bang papasa. Pero at least sigurado tayo kasi makitang-kita naman naka-stamp dyan yung information sa ilalim ng brim ng helmet. So, dun sa EN397, ito naman yung definition nila.
protection against falling objects, impact, puncture, at saka yung chin strap. Kagaya yan, meron tayong chin strap. So sa ibang helmet walang chin strap. So yung force niya hindi na natin pag-uusapan, pero kon lang. Bigay ko lang yung values nung ano niya, between 150 up to 250 Newton. So hindi na natin i-discuss kung gaano kataas yung mahuhulog na object. Pali parang summary lang to. Tapos gaya nga ng sabi ko, halos magkaparehas. So meron din silang protection against electrical risk. So yung naman sa European mas mababa, 440 volts lang. At meron ding additional or optional requirements. Pero ang mandatory dito yung impact at saka yung resistance from penetration. Para pag sakaling mahulugan ka man ng pako o kung ano man dyan, hindi siya tatagos sa ulo. So yun, yung additional con nila. Tsaka yung ibang helmet din, meron ding protection against splash of molten metal. So depende sa hard hat manufacturer. So always check with your manufacturer kung andun nga ba yung talagang hanap natin. And then meron tayong bonus content. Pag-usapan din natin kung paano alagaan yan. So dito sa ating kodigo meron siyang care, inspection, and when to replace. Kasi itong mga hard hats natin hindi yan tumatagal. So para sa akin depende yan. Kasi kahit bagong-bago yan, kung malakas ang tama niyan, nabagsakan ng example, nabagsakan ng martilyo galing sa taas, kahit bago yan, kailangan natin palitan. Why? It's for our safety. Walang ifs and buts dito. Pwede pa naman, hindi naman nagasgasan lang. Sa channel natin, lagi tayong nagpapaalala tungkol sa safety. Kaya mas maganda na lang kung natamaan na to, alisin na natin sa shelf. Huwag na natin gagamitin or markahan natin na damage na. So lagi nating ini-inspect yung kagaya nga yung sabi ko sa mga naunang vlogs natin, lagi nating inspekin yung ating equipment. Nang sa ganun, sigurado tayo sa kondisyon. So ano ba yung mga tinitingnan natin dyan na or ano ba yung mga ini-inspect natin? So tingnan natin kung may dent, may crack, nag-discolor, at yung expiration date. Kasi sabi sa net, 5 years from manufacturing. So kung kailan to ginawa, 5 years lang. Yung sa iba namang source, from the time of use. Kasi itong mga hard hat na to, meron ding nadadali sila sa UV. Di ba yung construction site, mainit yun, bilad. Bihira lang yung underground. Maliban na lang kung nasa mining industry kayo. Pero majority ng construction site, open air. Kaya nabibilad. So over time, masisira to dahil kahit sabihin natin plastic, rurupok yung material niya. Kaya from time to time, pinapalitan. Ang sabi naman sa internet, 2 to 5 years. Pero sabi ko nga, depende yun kasi kahit bago pa yun, kung natamaan kailangan na natin palitan. So yung pag-alaga natin dyan, huwag nating itatapon yung user manual. So andyan kasi lahat yun. Kikita natin dyan na
huwag din nating i-modify yung ating helmet. Huwag nating bubutasan, huwag nating lalagyan ng mga chemicals. Kasi pag linagyan natin ng chemicals yan, pwedeng ma-damage din. So yung natin dito, yung guideline natin dito, sabi niya, never alter, puncture, modify. Do not use paints. Sensya na ang gulo ng aso. Hindong kasi siya sa cage. May background noise tayo. So balik tayo sa topic natin. Pakita ko na yung doggy. Ayun o. Yung gulo-gulo. So ayan, shout out kay Luna. Luna yung pangalan ng Shih Tzu. Pero pagka kulit-kulit. Kasi sobrang kulit. Kaya nilagay ko muna dun sa cage. So ayun. Konting advertisement lang. At syempre, yung gaya nga ng sabi ko, huwag nating i-store sa mainit na pag hindi natin ginagamit para tumagal yung ating hard hat. Tsaka pag madumi na, linisan natin ng tubig. So again, depende na naman yan sa manufacturer kung pwede bang gamitan ng sabon. Nakalimutan ko yung ating sorry. So yung sinabi kong date nandito pala, tsaka kung paano babasahin. So andyan yung taon, tsaka yung buwan, at nandito rin yung brand, yan, tsaka yung protection nya, at yung certification nya, kung certified ba siya ng ANSI or EN 397, tsaka yung material. So doon naman sa walang brand, wala tayong makikita kahit ano. Tsaka makikita rin natin na hindi malinis yung pagkakagawa. So yan, nakakatakot, mukhang recycled plastic to. Compared dun sa mga branded, yan, kitang-kita yung ating logo. Tsaka yung pagbasa nito, ewan ko kung kita. Ayun yung date. Nakita ba? 2025. Tsaka yung month niya. Kikita rin sa arrow. Yun yung arrow na yun kung saan nakaturo. At syempre kung ano yung class niya. So hindi na natin pag-uusapan kung ano yung class niyan. Tsaka yun, kita yung EN 397. So to European, kaya may CE mark. Ito namang isa yung Savior. Kita ba? Hindi nag-focus. Yan yung ANSI. Tsaka OSHA. So ayun, sana meron tayong na-share na konting tips. Medyo gumugulo na yung aso eh. So dito na lang yung vlog natin. Kung meron pa akong maisip na iba, dagdagan ko na lang yung hard hat. So yun, thanks for watching, and kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, ay i-hit nyo na ang notification bell para updated kayo sa ating mga upcoming video. So again, this is Arc Fusion Metalworks, nagpapaalala sa safety, and have a nice evening. Bye bye.